Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito'y pag-uusapan po natin. Ito pong si Ping Lacson. Laban po dito kay Alan Peter Cayetano. Alam nyo, ako'y natutuwa po dito kay Ping Lacson dahil talagang yung mga ninanakaw na mga politikong kurap na napakalalaki talagang ibinubuking niya nang sa ganon malaman ng taong bayan kung bakit talaga tayo naghihirap. Ito ba'y dahil sa ating Pangulo o dahil sa mga kaalyado at kakampi ni Vice President Sara Duterte na grabe at talagang dambuhala kung magnakaw katulad po ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang pinag-uusapan po dito itong tungkol po sa 6.90 plus o 96 billion. So billion po pinag-uusapan dito mga kababayan, hindi po milyon. Ngayon, ito po ay kaugnay po sa mga ghost projects na natuklasan po ni Ping Lacson dyan po mismo sa Taguig. At sa mga kaduda-dudang mga proyekto at doon sa mga ghost project na natuklasan niya. Alam nyo, talagang itong si Cayetano po ay talagang guilty po, kaya kung ano-ano na lamang po ang kanyang inilalabas na testimonya at pakiwari pa nga ng ilang mga senador ay talagang mayroon na pong problema. Yes, tama, problema sa pag-iisip ito pong si Alan Peter Cayetano. Nakikita naman po yan sa kanyang mga galawan. May isang senador po na talagang napansin po talaga niya na halos hindi na nga nag-aahait ng o nagbabalbas ng kanyang bigote itong si Alan Peter Cayetano dahil siguro sa depress ito o stress dahil mukhang sa tingin niya ay talagang nalalapit na yung kanyang katapusan at maaaring siya ay sumunod na dito po kay Marcoleta maging kay Jinggoy na parehong may kasong plunder. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, may mga natuklasan po si Ping Lacson na mga kaduda-duda at yung mga hiningi na insertion nito ni Alan Peter Cayetano ay talagang nakikita po niya na imposible na yung ganong kalaking pera ay magkasya para sa isang drainage sa Taguig. Ang lit-lit lang ng Taguig di ba? Ngayon, hinanap niya yon, tinignan niya, pinasuri niya sa kanyang mga tauhan. Karamihan sa mga nakita nila ay puro mga ghost project. Ngayon, nalaman ko, napanood ko, nakita ko na naghahamon itong si Alan Peter Cayetano na imbestigahan din yung ibang mga lugar, hindi lang yung Taguig. Yan naman ang hirap dyan alam nyo, wala yung iniwan dito sa ginagawa ni Robin Padilla. Nung nalaman ni Robin Padilla na sumang-ayon ng Senate President na buksan yung record ng BIR nitong mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio, abay gusto niya lahat na. Bakit? Robin Padilla, di ba? Lahat ba iniimbestigahan? Lahat ba na-impeach? Natural, ang bubuklatin lang dyan, yung sa puon mo. Yan ang hirap sa mga ito, gusto nila lahatin. Ang lano nun, masyadong hassle yon. Umpisahan muna natin sa inyo, di ba? Ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, yan din yung estilo niya. Di ba? Pero wag kang mag-alala, Alan Peter Cayetano, bago ka pa man nagsalita, si Vince Dizon, bilang kinatawan ngayon ng DPWH, ay matagal nang nag-iikot. Natural, dahil sa laki ng Pilipinas, hindi naman yan lahat pwede sabay-sabayin. Siyempre, inuuna yung mga lugar na kung saan kaduda-duda talaga yung mga proyekto. Dahil request mo yan, huwag kang mag-alala. Na lahat, don't worry, lahat naman talaga iniimbestigahan ngayon. Kaya nga maraming nakukulong diba? Kasi lahat ng lugar iniimbestigahan talaga ng gobyerno ngayon. Kung anong nangyayari, saan napunta yung bilyon-bilyong pera na hinihingi nila para sa mga proyekto ng kanilang mga lugar o kanilang mga probinsya o kanilang mga distrito. Ngayon, kung ako sa iyo, Alan Peter Cayetano, asikasuhin mo yung sarili mo. Maghanda ka na ng mga isasagot mo na kasinungaling. Kasi alam ko, puro kasinungalingan lang naman ang isasagot nito. Depensa para sa kanyang mga kasinungalingan. Humanap ka ng matibay na ebidensya
para mapaniwalaan yung mga ano mo, tawag nito, mga kasinungalingan mo. 'Di ba? So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita naman po na talagang mayroon pong ihaharap. Alam ko na mayroon pong matibay na ebidensya na ihaharap itong si Ping Lacson laban po dito kay Alan Peter Cayetano. At alam ko rin, mga minamahal ko mga kababayan, na talagang kapag hinarap na yan, lalong-lalo na magkakaroon ng hearing yung isang committee dyan para alamin yung patungkol sa mga ghost projects na yan dyan sa Taguig, malamang talagang uusok ang ilong nitong ni Alan Peter Cayetano. At hindi lang yun, maaaring pagkatapos nito ni Alan Peter Cayetano ay may susunod na. Walang iba kundi yung mga dating nagpakasasa hanggang sa ngayon sa pera ng taong bayan, katulad po ni Mark Villar. Itong magkapatid na Villar, itong si, tawag nito, nakalimutan ko itong babaeng ito dahil wala naman itong ginagawa eh. 'Di ba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko maghahanap din sila ng paraan para yung dungis nila, yung baho nila ay maipasa sa iba. Nangyari naman po yan, 'di ba mga minamahal ko mga kababayan? Naalala ninyo, siniraan nila si Tito Soto, siniraan nila si Erwin Tulfo, nasama pa nga sa malete. 'Di ba? Nasama sa usapin ng malay-maletang mga pera na di umano ay binulsa ng mga buhayang mga politiko. Pero nung inimbestigahan naman ng NBI, yung mga mali-maletang yan na pinapakita nila ay mismong sa kanila. Mismong nangyari sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun po kawalang niya itong ating mga kalaban na kung saan ay talagang magagaling po sila humanap ng paraan o dumiskarte para lamang po ipasa sa iba yung mga baho nila. Kaya buti na lang nandito po si Senador Ping Lacson, isang matikas, talagang matalino, matapang na senador na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, walang inuurungan, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan, no? Na kung saan taong bayan po talaga ang kanyang ipinaglalaban. Hindi po tulad ng ilang mga senador dyan na ang kanilang pinaglalaban yung sarili lamang po nilang kapakanan. Yung sarili lamang po nilang mga kaalyado. 'Di ba? Pero ito pong ating mabuti at talagang katangi-tanging senador Ping Lacson ay talagang nakikipaglaban po para sa atin. Kaya ipanalangin po natin na sa lalong madaling panahon at bago po mapag-usapan sa committee po ng Blue Ribbon Committee, ito pong mga katiwalian na kung saan ay pangungunahan po ni Erwin Tulfo, ay sana po ay makakuha po ng mas grabe, mas mabigat, mas sapat na ebidensya. Ito pong si Senador Ping Lacson laban po dito kay Alan Peter Cayetano. Nang sa ganun po mga minamahal kong mga kababayan, ay unti-unti na po tayong makabangon sa kahirapan. Kasi hanggat nandiyan po yung mga taong yan, hindi po tayo aahon sa hirap. Dahil hindi po kaya ng presidente kung siya lang. Alam niyo sa totoo lang kung lahat ng pinuno ng ating bansa magmula sa mayor hanggang sa congressman, senador, lahat ay katulad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang iniisip ay mga proyekto para sa taong bayan, mga proyekto para umunlad ang ating bansa, matagal na po tayong nakaahon, no? Kaya tulad po ng sinabi ko, ipanalangin po natin si Senador Ping Lacson sa kanyang pakikipaglaban laban po sa mga kawatan na nandito po sa ating gobyerno. Alam nyo, tulad ng sinabi ko, babalik-balikin ko lang, kapag wala na po itong si Alan Peter Cayetano sa kanyang posisyon at mapanagot ito at makulong ito, malaking bagay po yon para sa ating mga Pilipino. Hindi na po tayo mananakawan ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng insertion. At yung iba pang mga politiko dyan, katulad ni Camille Villar, Mark Villar, Tony Pia Cayetano, at iba pa. Pag nawala na po yung mga yan, mababawasan na po kahit papaano yung daan-daang bilyon na nananakaw sa atin ng mga politikong ang iniisip lamang ay magpayaman, habang ang mga Pilipino ay patuloy na nahihirapan, nagugutom, at kung saan ay talagang siyang mas lalagay sa alanganin, no?
So ngayon, kung wala na po yung mga yan, katulad ni Alan Peter Cayetano sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga ni Senador Ping Lacson, tiyak na kahit papaano mapupunta po sa mga kababayan natin yung pera na dapat matagal na nating nagagamit o napapakinabangan. So ngayon, tulad ng sinabi ko, alam natin na talagang gagawa po ng paraan itong si Alan Peter Cayetano pati yung kanyang mga kalyado para baliktarin ang lahat. Ipanalangin po natin si Senador Ping Lacson nang sa ganun po mga minamahal ko mga kababayan ay magtagumpay po tayo, no, sa ating pakikipaglaban laban po sa mga taong kawatan na katulad po nito ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko naman na magtutulungan itong mga ito. Kasi natatakot din itong mga ito na baka ikanta sila. Kaya nga itong mga ito, mapapansin nyo kapag yung isa ay nakasuhan, talagang todo kampi sila eh. Kasi natatakot yung mga yan na baka ilaglag din sila, ituro din sila nitong kanilang mga kasama pag nakita ng kanilang mga kasama na pinabayaan sila sa ere. Kung maalala nyo si Jinggoy, di ba? Todo kapit si Marcoleta kay Jinggoy, di ba? Para magpakita ng suporta. Pero yun ay pagsuporta para lamang hindi po sila ikanta ni Jinggoy. Tama? So ngayon, malamang yan din ang mangyayari. Lalong-lalo na itong si Alan Peter Cayetano, napakarami pong alam nito patungkol po sa mga galawan po ng mga Duterte. Lalong-lalo na sa mga katiwalian ng mga Duterte. Kaya malamang, pag uutusan talaga ni Sara Duterte itong kanyang mga galamay na tulungan ninyo itong si Alan Peter Cayetano, baka mamaya 'di ba? Mahirap na, mailaglag tayo niyan. Mas kapanipaniwala pa naman kapag ka mismong kakampi mo o kasama mo ang magsasabi patungkol sa mga nakita niya o nasaksihan niya nung kayo ay magkakasama. Wala po yang iniwan dito po kay Madriaga na kaya nga po pinaniniwalaan ng ating gobyerno, ng ating mamamayan, ng ating NBI, etong si Madriaga sa kanyang mga testimonya dahil talagang may sapat siya na dahilan at may sapat siya na ebidensya para patunayan yung kanyang mga akusasyon laban po dito kay Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na po sa mga katiwalian na ginawa niya. Tama? So ganun pa man, tayo ay maasa na tutulungan po tayo ng ating Diyos, no? So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.